Nagsimula ang kwentong ito sa isang baryo sa Kabisayaan taong 1990. Isang mapayapang lugar at puno ng magagandang tanawin ito. Ang baryong ito ay tawagin na lamang nating Baryo Kapinpin. Si Tomas ay anak ng isang barangay captain at isang bantog na albularyo na si Katemyong. Siya ang inaasahan palagi ng bayan dahil sa taglay nitong galing sa pamumuno ng kanilang baryo. At hindi lang iyon, kung hindi sa taglay nitong galing sa panggagamot at pamumuksa ng mga masasamang elemento. Maraming tao ang bumibilib sa galing ni Katemyong. Isang araw, naimbitahan na dumalo si Katemyong kasama niya ang kanyang asawang si Aling Celia sa isang fiesta sa isang malayong baryo upang makipista sa mga kaibigan nila doon. Noong hapong ding iyon, sa kasamaang palad ay tinambangan silang dalawa ng isang hindi malaman na kung anong klaseng nilalang. Hinarap ng nilalang si Aling Celia at mabilis naman ipinagtanggol ito ni Katemyong. Sa kagustuhang mailigtas ng ama ni Tomas ang kanyang ina ay nakipaglaban ito sa nilalang gamit ang punyal sa isang kalahating pusa at kalahating tao. Ngunit napakalakas ng nilalang at kontrolado niya ang buong laban nila ni Katemyong. Mingi ka ng tulong, Celia. Mukhang hindi ko na kakayanin ito. Agad namang tumakbo si Aling Celia upang humingi ng tulong kay Tomas dahil maski ang mga taong naroroon ay di kinaya ang bangis ng nilalang. Ngunit nang balikan na nila ito ay mahina na ang kanyang ama at maraming sugat na tinaglay ang kanyang katawan. Nawala rin bigla ang nilalang at walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Maya-maya'y tinawag ni Katemyong si Tomas. Tomas, lumapit ka dito. May sasabihin ako sa iyo. Panahon na upang ipamana ko sa iyo ang punyal na ito na makakapagligtas sa mga tao sa ating baryo. Tomas, mahina na ako kaya hindi ko na nagawang puksain ang aswang. Kunin mo ito at ikaw na ang magpatuloy sa pagtatanggol sa ating mga kabaryo. Itay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Makinig ka. Sa tuwing may hihingi ng tulong sa iyo, ang punyal ay iinit. Ituturo nito sa iyo ang direksyon kung nasaan ang humihingi ng tulong. At hindi nga nagtagal ay nalagutan na ng hininga si Katemyong. Magmula noon ay ipinangako ni Tomas sa kaniyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya makita ang pumaslang sa kaniyang ama. Agad namang kumalat sa kanilang baryo ang pangyayaring iyon at naalarma ang lahat ng mga kababaryo nila. Sino na lang ang mamumuno sa atin? Wala na si Katemyong, lalo na ngayong may gumagala pang aswang. Oo nga, wala na ang kapitan natin. Ano na ang ating gagawin?
Sino ang tatakbuhan natin kapag may sakunang mangyari? Kung kaya, agad na nagpulong ang matataas na tao sa kanilang lugar at napagdesisyonang ipasalo kay Tomas ang pagiging kapitan ng kanilang baryo sapagkat malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya. Hindi naman nabigo ang mga opisyales dahil malugod namang tinanggap ni Tomas ang alok ng mga ito na maging isang kapitan sa kanilang baryo. Maagang nahalal bilang isang barangay captain si Tomas doon sa kanilang baryo dahil sa kanyang butihing kalooban at dahil malaki ang tiwala ng mga kababaryo niya dahil talagang maaasahan din naman itong si Tomas. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa isang gabi. May dalawang lalaking naglalakad pauwi sa kanilang mga bahay. Masayang nag-uusap ito nang may bigla silang nakitang anino sa kakahuyan. Nagulantang ang dalawa dahil sa taglay na hugis ng isang malaking pusa ito na nakatayo. Akmang tatakbo na sila, ngunit sa isang iglap lang ay nasa harapan na nila ito. Tulong! Tulungan niyo kami! May halimaw! Isang nakakatakot na nilalang ang humarang sa daanan nila. Takot na takot ang dalawa at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hanggang sa maalala ng isa si Kapitan Tomas. Bigla itong sumigaw ng, "Kapitan Tomas! Tulungan mo kami! Hinaharang kami ng aswang!" Sigaw ng isang lalaki na nanganganib ang buhay. Sa hindi kalayuan, habang namamahinga si Kapitan Tomas, ay napansin niyang tila umiilaw ang pamanang punyal sa kanya ng kanyang amang albularyo. Kaya agad na tumayo siya mula sa pagkakaupo at hinawakan ang punyal. Noong mahawakan niya iyon, ay doon niya na nakita sa kanyang balintataw ang isang pangyayari. Ha! Magtutuos tayo ngayon! Pero bago ang lahat, pormahan muna siyempre. Walang pag-aalinlangang lumabas na ng bahay si Kapitan Tomas at sinundan ang direksyon ng punyal at pinuntahan ang dalawang lalaking humihingi ng tulong sa kanya. Let's go, aswang. Let's do it. Hoy, ikaw! Bitiwan mo yung kababaryo ko dahil kung hindi ay titiyakin kong maliligo ka sa sarili mong dugo ngayon, ora mismo, now na. Ngunit hindi natinag kay Kapitan Tomas ang nilalang. Sa halip ay ibinalibag nito ang lalaki at hinarap si Kapitan Tomas habang umaangil ito na tila ba gutom na gutom ang nilalang. At walang pag-aalinlangang nakipagbuno ito sa aswang. Katakot-takot na labanan
ang naganap ng gabing iyon sa baryo ni Kapitan Tomas. Maya-maya'y tumakbo sa talahiban ang aswang. Kaagad niyang hinabol ito at nang maabutan niya ang aswang ay walang pag-aalinlangang sinaksak niya ito sa likurang bahagi ng katawan. Wala ka palang sinabing lecheng aswang ka eh. Alam kong ikaw ang pumatay sa ama ko. Kaya hindi na ako papayag pang muli na dito ka mamiminsala sa baryo ko. Galit na sigaw ni Kapitan at agad na sinaksak pa sa dibdib ang aswang. Ngayon, makikita natin kung sino ka talagang aswang ka. Galit na sambit ni Kapitan Tomas. May inusal siyang orasyon sa kanyang punyal at agad na kuminang iyon ng napakaliwanag. Hindi nagtagal, unti-unting bumalik sa itsurang tao ang aswang at doon ay tumambad sa kanilang harapan ang bangkay ng isang matandang lalaki na hindi taga roon sa kanilang baryo. Mabuti na lang talaga, Kapitan Tomas, at dumating ka. Dahil kung hindi, siguradong patay na kaming dalawa. Huwag kayong mag-alala. Basta't nasa panganib kayo, tawagin niyo lang ang aking pangalan, Kapitan Tomas. Lubos na pasasalamat naman ang ginawad ng mga taga-baryo dahil sa ginawang pagtatanggol ni Kapitan Tomas sa kanilang kanayon. Magmula noon ay hindi na muling nangamba pa ang mga tao sa baryo nila. Isang Kapitang Tomas ang handang tumulong sa sinumang taong nasa panganib.